Paano ma-recover ang nahack na Facebook account kung pinalitan na ng email at number? So para po doon mga lodis sa mga nahack ang Facebook, hindi pinalitan ng email and din number. So ganito po lods ang gawin nyo para po ma-recover nyo yan. Una po mga lodis, dapat ang gagamitin po nating mga device, cellphone man po or computer, dapat po na-login na natin yung dating account doon, okay? And then pangalawa po, dapat po yung gagamitin nating internet ay dati na po natin ginagamit nung ino-open pa po natin ang ating mga Facebook. Okay? Kasi po meron pa po yung mga na ditang nakasave doon, so gagamitin po yun ni Facebook para po i-confirm ang inyong mga identity. So ngayon mga lods, pag okay na po, magpo-proceed na po tayo dito sa next step. So sa mga device nyo po, kung saan po natin nakalagay ng inyong mga account, pumunta lang kayo sa browser ng inyong mga cellphone. So dito po sa inyong mga Chrome browser mga lodis, i-search nyo po, Facebook Confirm Your Identity. Ayan, click nyo po yan. Then i-click natin itong Confirm Your Identity with Facebook. And then, mapupunta pa tayo dito sa Confirm Your Identity with Facebook. So, dito po mga lodis, sabi dito ni Facebook, bago po i-review yung account natin, kailangan po nating fill upan yung form dito sa baba para po matulungan nating i-verify yung ating mga account kung sa atin nga po ba yun. Ayan, dito po. And then, dito po, kailangan po nating mag-submit din ng Authentic ID. So, yung Authentic ID po mga lodis, malaki po nga natulong yan para po i-verify yung ating mga account. And dito po, pag nagsasubmit po tayo ng ID mga lodis, dapat po ayusin po natin. So, click natin itong ID rejected by Facebook. Ito po yung mga pwedeng gawin natin para po ma-accept yung ating request para i-review and then para po ma-recover yung account natin. So, yan po yung mga dahilan kaya po nare-reject yung ating application. And dito po, pwede po tayo mag-submit ng isang government ID. So, ang iba naman po mga lodis, wala pong government ID. So, pwede naman po kayo, ina-accept naman po yung ibang ID ni Meta. Halimbawa dito po, ayan, what if I don't have a government ID? So, dito po, sabi dito, pwede tayo magamit ng non-government ID. Mas maganda po mga lodis, mag-submit po tayo ng dalawang ID para po mas mabilis ma-verify ni Meta yung ating mga account. Pag okay na po yung mga lodis, nabasa nyo na po yan, back tayo dito sa dati. So dito po, bago po tayo mag-proceed dito mga lodis, picturean po natin yung ating mga ID na isa-submit. So make sure lang po na malinaw para po kita yung ating mga information and hindi po ma-reject yung ating application. So i-click lang po natin ito mga lods, yan, choose file. And then, mapupunta po yan dyan sa folder ng inyong mga device. So, kung meron na pong nakasave dyan, hindi nakakuha na po kayo ng ID na isasubmit nyo, lalabas po yan dyan mga lodis. Tapos, piliin nyo na lang po yung ID na isasubmit nyo. So, halimbawa po ito, i-click lang natin yan. Then, i-click natin itong done. So, dito po mga lodis, makikita nyo po yan dyan. Yan po, ibig sabihin po yan, loads ay naka-attach na. So, pwede po tayo dito mga loads maglagay ng hanggang 3 file. So, mas maganda po mga loads, sabitan natin ng iba pang ID para po mabilis ma-recover at hindi mabilis po ma-verify. So, dito po, sa baba, maglalagay po tayo dito ng email. Mas maganda po mga loads, yung ilalagay nating email dito ay yung ginagamit natin dun sa Facebook. Or, pwede rin po mobile number. Yung number po na nagamit natin dun sa Facebook, pwede rin po natin yung gamitin. So, mamili po kayo dyan kung alin po yan email or number. And then, pag nalagay mo na po dito loads yung email address or phone number, at na-attach mo na dito yung inyong files, i-click nyo na po itong submit. Ngayon mga loads, magantay na lang po kayo ng email ni Facebook kung ano po yung magiging status ng inyong application. So si Facebook na po ang bahala dyan mga loads kung ano po decision niya. So antayin nyo na lang po